As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga muli, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, na nagsasabing sa mga kaawaan ng Panginoon, tayo ay hindi nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos, ang mga yaoy bago tuwing umaga. Purihin ang ating Panginoong Diyos sa buhay na kanyang ipinahiram muli sa atin at sa mga pagpapalang nakalaan para sa atin sa buong maghapong ito. Kaibigan, binabati kita ng isang napakagandang umaga sa inyo po na nakikinig sa iba't ibang lugar dito sa Luzon, sa iba't ibang stasyon na dinadala ang ating himpilan, AWR 89.1 FM. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Ganon din sa ating mga kaibigang nakikinig, sumusubaybay sa atin pong Facebook page at YouTube channel. Salamat sa inyong pagtangkilik sa ating palatuntunan. Muli ko po kayong inaanyayahan sapagkat nagpapatuloy ang ating natatanging pag-aaral na may pamagat na Revelation of Hope. Mamayang gabi, alas 7, ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral na ito. At salamat po sa mga nagpahayag ng kanilang suporta at pagtangkilik sa natatanging pag-aaral na ito. Pakitthumbs up po kung kayo po ay nabibless ng ating pag-aaral na Revelation of Hope at kung ito po ay inyong na-share na sa inyong mga kaibigan. Salamat din po sa mga kaibigan nating sumusubaybay dito sa ating Bible School on Air tuwing alas 12 ng tanghali. Ano po? Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ang atin pong unang batch ng mga nagsisipag-aral sa Bible School on Air, ang ating mga tagapakinig dyan po sa San Pedro District, sa San Pedro City, Laguna. Pwede pa pong humabol ang ating mga kaibigang nagdanais na makasama sa pagtatapos nitong unang batch na ito ng mag-aaral ng Explore. Ano po, inyo lamang pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan at address kasama ng contact numbers. Pero kung gusto nyo pong digital copy, mas maganda po sapagkat i-send lang namin sa inyo yung link, matatanggap ninyo ang mga aralin sa inyo pong mga messenger. Sa inyo naman po na nakikinig sa radyo, inyo pong ipadala ang inyong mga kompletong pangalan at address sa
0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Pagkatapos po ng 24 lesson na ito, sa lahat ng mga magsisipagtapos ay padadalhan namin kayo ng inyo pong certificate. At kung gusto nyo naman po na face-to-face, mag-organize po tayo ng graduation dyan po sa inyong lugar. Kaibigan, ikaw ay nakikinig dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang ating palatuntunang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at pananalangin. Tayo ay dadako ngayon sa aklat ng Ecclesiastes. Nung nakaraan ay pahapyaw nating ipinakilala kung sino ang sumulat ng aklat na ito at nakita natin na ang kanyang buhay ay hindi buhay na perpekto, kundi isang buhay na isinabmit sa Panginoon upang siya ay magamit. At mula nga po sa ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ngayon ang aklat ng Ecclesiastes, kabanatang 1, talatang 1 at 2. Ito ang mga matinding pinag-iisipan ng teacher, ang anak ni David at hari ng Jerusalem. Sabi ng teacher, sobrang hirap. Lahat ay parang mystery. Sobrang hirap magets. Sang-ayon sa mga ngaral o guro o teacher na binabanggit dito, mahirap ang buhay. Ano nga ba ang punto at layunin ng ating buhay? Lahat nga ba ay walang kabuluhan? Sa unang sulyap, ang aklat ng Ecclesiastes ay parang may pessimistic na pananaw sa buhay. Yung mapag-isip sa mga kabiguan at kahirapan na nararanasan. Bakit sasabihin ng isang buong aklat sa Biblia na ang lahat ay walang kabuluhan? Wala nga bang kabuluhan ang buhay? Ngunit, pag atin namang titingnan ay parang totoo at tiyak na marami sa atin ang makaka-relate sa ganoong damdamin. Kapag mahirap ang buhay, maaari nating itanong sa ating sarili, ano ang punto? Bakit tayo narito? Ano ba ang layunin ng ating buhay? O para sa ano kaya tayo nandirito? Ngunit ang mensahe ng Ecclesiastes ay ito, ang buhay kasama ang Diyos ay hindi walang kabuluhan. Kaibigan, ang buhay na kasama ang Diyos ay hindi walang kabuluhan. Ang buhay na kasama ang Diyos ay puno ng layunin at kabuluhan. Ecclesiastes, kabanatang 1, talatang 2. Walang kabuluhan ang lahat. Talatang 3, ano ang pakinabang ng tao sa pagpapakahirap niya? Ulitin ko, kaibigan. Sa buhay na hindi kasama ang Diyos, yun ay buhay na walang kabuluhan. Ngunit kung ang buhay ay kasama ang Diyos, puno ng layunin at kabuluhan. Ang salitang isinaling walang kabuluhan o walang kahulugan ay hebel sa Hebreo. Matatagpuan ito sa aklat ng Ecclesiastes ng halos 40 beses. Negatibo itong isinalin mula noong ginamit ni Jerome ang salitang vanitas or vanity sa kanyang Latin na Vulgate. Ngunit sa Hebreo, ito ay nangangahulugang hininga, usingaw, breath, or vapor, and is used metaphorically to refer to things that do not produce their intended results. Kapag hindi mo na ibigay yung nilalayong resulta, ay tawag doon ay vanity o walang kabuluhan. Interestingly, ang pangalang Abel ay nagmula sa salitang Hebel. Nagmula rin doon sa salitang pinanggalingan o doon sa salitang Hebel. Sa Genesis, kabanatang 4, makikita natin ang isang maagang halimbawa ng baliktad na mundo kung saan tayo nananahan ngayon. Ang matuwid na si Abel ay dumanas ng sumpa
ng kasalanan o kasamaan. Hindi siya isinumpa, ngunit naranasan niya ang sumpa ng kasalanan o result ng pagkakasala o consequences ng kasalanan. At marami sa atin ang ganyang karanasan. Hindi tayo yung nagkamali, pero yung resulta nung pagkakamali ng iba ay tayo ang nagdaranas o naghihirap. Isang maikling buhay para kay Abel, walang pamilya, walang lupain, walang kayamanan. Habang ang kanyang kapatid na si Cain na kumikilos ng may kasamaan, receive the blessing na sana ay para sa matuwid. Mahaba ang kanyang naging buhay, nagkaroon ng pamilya, lupain at mga tinatangkilik. Ang baliktad na mundong ito ang tinutukoy ng guro o mangangaral kapag tinukoy niya ang isang bagay na hebel o walang kabuluhan. Ang buhay ay binaliktad ng kasalanan. Naranasan nating lahat ito. Minsan, ang pinakamabilis na mananakbo ay hindi nananalo sa karera sang-ayon sa Ecclesiastes, Kabanatang 9, talatang 11. Minsan, may kasamaan kung saan dapat sana ay mayroong katuwiran sang-ayon sa Ecclesiastes, Kabanatang 3, talatang 16. At ang pisikal na kamatayan ay darating sa ating lahat, makasalanan man o hindi. Sa verse 2 ng Ecclesiastes 9, yamang isang kapalaran ang dumarating sa lahat, sa matuwid at sa masama, sa mabuti at sa masama, sa malinis at sa marumi, sa kanya na naghahandog at sa kanya na hindi naghahandog. Kung paano ang mabuti, gayon ang makasalanan, at ang sumusumpa ay gaya ng umiiwas sa sumpa. Kaibigan, sa tuwing makikita mo ang salitang walang kabuluhan dito sa aklat ng Ecclesiastes, o kapag iyong napakinggan sa ating pagbabasa ang salitang walang kabuluhan sa aklat na ito na ating pinasimulang basahin, subukan mong isaisip ang phrase na tulad ni Abel. Ang Ecclesiastes ay isang matapat na pagsusuri sa buhay sa ilalim ng araw. Ito rin ay isang matibay na theological reflection kung paano i-navigate ang sanlibutang ito sa pamamagitan ng pamumuhay sa tamang relasyon sa Diyos at pagtamasa sa kanyang mga kaloob. Tandaan mo, kaibigan, ang buhay kasama ang Diyos ay hindi walang kabuluhan. Basahin ang kwento ni Abel sa Genesis chapter 4. Ano ang naging tulad ni Abel sa iyong sariling buhay? Paano mo binabalanse ang mga nangyayari at karanasan natin sa sanlibutang ito? Para sa iyong comment and reflection, maaari mong i-comment dyan sa comment section. At para naman po sa inyo na mga nakikinig sa radyo, maaari nyo pong i-text sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Sa ating pagpapatuloy, aking inihahandog ang isang magandang awiting inawit ni Mary May Angeles na may pamagat na Sa Kanya. Pakinggan po natin ang awiting ito. Mayroon akong sasabihin sa'yo na ibig sana'y aawitin ko. Ito ay tungkol
ay lalong umasenso. Kailangan madala mo sa mundong ito ang lahat ng pag-ibig at kayamanan mo. Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa na bibilang na tunay. Sa Kanya may kalatasan ko, ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa, sa Kanya may pag-asa, sa Kanya may pag-asa, sa Kanya. Salamat Mary May sa mensahe ng awit na iyong inawit. Sa ating Panginoon may kabuluhan ang ating buhay. Kaibigan, tayo ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita na samahan kami sa ating paglapit sa ating Panginoon, sa ating pananalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, dakilang Ama, sa mundong ito na sinisira ng kasalanan, maaring parang walang kabuluhan ang lahat. At yun ang aming nararamdaman kapag kaminsan. Ngunit ang iyong salita, Panginoong Diyos, ay nagbibigay sa amin ng lakas ng loob at malaking kagalakan na noong kami ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa amin at binigyan kami ng buhay, kapayapaan at kalayaan upang sa iyo ay magkaroon ng kabuluhan ang aming mga buhay. Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Dakila naming Diyos, tangi ko pong inilalapit sa inyo ngayon ang aming mga tagapakinig. May mga mahal sila sa buhay na mayroong karamdaman. Pinahihirapan ng sakit, Panginoon. Ipinapakiusap ko po na haplusin ng inyong mapagpagaling na kamay ang bahagi ng kanilang katawan na mayroong karamdaman upang sila po ay gumaling. Ang amin pong mga kaibigan na may mga anak na nagsisipag-aral, ipagkaloob po sa kanila, Panginoon, ang karunungang nagbubuhat sa inyo. Ama, mayroon pong mga pagpapasalamat dahil sa mga pagpapalang kanilang natanggap buhat sa inyo. Tanggapin niyo po ang mga pasasalamat na ito. Salamat sa pagdinig niyo sa aming panlangin, sapagkat ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat muli kaibigan sa inyong pagsubaybay dito sa ating palatuntunang Rise and Reflect, at kayo po ay patuloy naming inaanyayahan na subaybayan ang atin pong natatanging pag-aaral na may pamagat na Revelation of Hope mamaya alas 7 ng gabi. At i-share na rin po ninyo sa inyong mga kaibigan. Sa inyo naman po na mga nakatanggap na nitong ating ipinamimigay na Bible Study Guide at nagpasimulang mag-aral, mamaya po itutuloy natin sa Bible School on Air alas 12 ng tanghali ang pagre-review ng atin pong mga lesson. At sa inyo po na nagnanais na magkaroon ng atin pong Bible Study Guide na ito na Explore, ito po ay libre nating ipinamimigay. Ang inyong gagawin ay ipadadala lamang ang inyong kompletong pangalan at address sa ating mga numero. Ang atin pong numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At sa inyo po na nasa Facebook page at YouTube channel, i-comment lang po ninyo sa ating comment section ang inyong kompletong pangalan at address para matanggap ninyo ang ating Bible Study Guide na Explore. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan.
Ito ang inyong kaibigan, Ner Caranza, na nagsasabing, kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Patuloy po kayong makinig sapagkat ihahandog pa namin sa inyo ang mga makalangit na awitin at ang salita ng buhay. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.